Purihin po ang Panginoon at tayo na naman ay nasa ganitong pagtitipon. Laging pinapaalala ng Panginoon na sa Hebrew, no? Huwag natin kalilimutan ang ganitong pagtitipon. Yamang namamalas natin ang kanyang muling pagbabalik, yung lapit ng pagbabalik ng Panginoon. So lagi nating ambisyonin, no? Naisin na tayo makasama sa Panginoon, hindi tayo maiwan dito. Amen? Walang amen parang gusto niyo pa rito So ang ating paksa para sa araw na ito ay parang summarize, no? Nung pinag-aralan natin last time about salvation o kaligtasan. Kasi gusto kong maano ninyo ito, maging foundations ninyo. Kasi pag nakuha nyo yung tamang katuruan na sinasabi ng Biblia, kahit na ano pa ipangaral, lalo na sa panahon natin ngayon, napakaraming aral na lumilitaw, na parang titingnan mo, sila lang ang magaling, no? Ang grupo nila lang ang parang exclusive. Pero kung babalik tayo sa Bible, iba naman ang sinasabi ng Biblia. So pinamagatan ko lang ito na parang ang buod ng kaligtasan ayon sa Biblia. The summary of salvation according to the Bible. So wala tayong teksto. So ang aking panimula or introduction, sabi ko rito, sa mga nakalipas na mensahe, patuloy natin tinatalakay ang daan ng kaligtasan. Ito lang kasi ang sentro ng Bible. Pwede tayong matuto sa maraming bagay, pero dapat nakuha na natin itong turo na to. Kasi ito yung, pag hindi natin nakuha ito, baliwala yung dunong natin about Bible. So maraming naliligaw dyan, nauwi sa debate, away, pagalingan. Pero kung tatanungin mo, ligtas ka ba? Maraming doubt sila sa buhay nila. So sa mga nakalipas na mensahe, patuloy nating tinatalakay ang daan ng kaligtasan sa iba't ibang kapahayagan sa Biblia. Ngayon ay isummarize natin ang mahalagang puntos para lalo pa nating makita ang malaking larawan ng mga salitang magkakaugnay sa ating kaligtasan. Ano itong mga salita na ito? Tulad ng Ebanghelyo, kaligtasan, Iglesia, si Kristo ang bato, at ang salita ng pananampalataya o word of faith. Hindi ko alam kung nakuha nyo na yung pinaka-basic meaning ng mga bagay na yon, no? Ng mga nabanggit ko. Pero dito, pagsusunod-sunod rin natin yon para maunawaan ninyo. So, pinag-aralan natin ito para malubos nating maunawaan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan na itinuturo ng Panginoon at ng mga apostol. Marami nang lumalabas na turo sa kapanahunan natin na nagsasabi na sa kanila lang ang kaligtasan dahil sila ang tunay na iglesia, may nag-aangkin ito, at sa pagsanib sa kanilang iglesia, doon mo lang matatamo ang kaligtasan. Narinig niyo ba yung mga doktrina ganon? So ibabalik ko kayo sa Biblia kung ano ba talaga ang turo nito. Kasi inaangkin na ng iba yon, no? Ang iba naman, sila lang ang may tunay na apostol. Sila lang daw ang tunay dahil apostol daw ang nagtayo ng kanilang iglesia. Pag di daw apostol ang nagtayo ng iglesia, di daw tunay yon. So narinig niyo na ba yon? Yung ganong klaseng teaching? Yun nandiyo sa Marikina, yun ang stand nila. Kaya naging... So may iglesia naman, naroon daw si Jesus. Ito, pamilyar sa inyo to.
May iglesia naman na naroon daw si Jesus sa katauhan ng kanilang pinuno. At siya na raw ang binilina ng Ama para sa kaligtasan ng tao. Narinig yan? Nandun yung sa Mindanao. So, ganun ba yun? May mga exclusive ba silang mga authority? Kasi ginagawa nila yon, tandaan ninyo, no? Ginagawa nila yon para yung tao talaga ma-attract sa grupo nila. Lagi nilang kinukuha yung exclusivity na sila lang ang mayroong direct na link sa Diyos. Pero ang totoo, maliwanag na inihayag ng Biblia kung ano yung daan na dapat nating daanan at paniwalaan, nandun na sa Bible. Kaya nga, masarap din pakinggan yung mga fundamentalist kasi ang standing lang nila, word lang ng Panginoon sa Bible. Kasi ang word ng Panginoon hindi nagbabago. Ang tao pabago-bago. Di ba narinig nyo na nung first time may mga revival, susunod may mga revival pa ba? Susunod may mga huling revival pa. Parang maganda pakinggan siya, di ba? Pero ang totoo naman, yung sistema ng kaligtasan at pagpapahayag ng mabuting balita, hindi naman nagbabago. Yung pa rin ang command. Yung last command ng Panginoon, go and preach the gospel. Yun ang maliwanag. Go and preach the gospel unto all the people. Whoever believes and is baptized shall be saved. Wala nang ron. Wala ka nang ibang makikita ron. Na binabanggit ang Panginoon, and there shall be a reformation, and there shall be revival, or shall be diba? Bagamat maganda pakinggan yung mga bagay na yon, pero pag pinag-aralan muli yung Biblia, iti-trace mo. Kasi ang basic na pwede nating matrace, no, yung ating way ng ating pananampalataya, kung paanong unang tinanggap ng first church yung yun, pananampalataya na yun. Yun lang ang magiging natin, basihan. Kaya tuwing maguguluhan kayo, lagi tayong babalik sa Bible. Ano ba, Lord, ang sinasabi mo sa Biblia tungkol sa mga bagay na ito? So number 1, nilagay ko rito ang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Diba, siya lang naman ang pinaka focal point ng gawa ng Diyos. Isusugo niya yung kanyang bugtong na anak. Matapos na si Jesus ay mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at pinakitaan niya ang mga ito ng pambihira niyang kakayahan, tulad ng makilala sila kahit na di pa sila nagkakatagpo at makita ang ginagawa nila sa John 1:47. John 1:47. Naalala niyo ba yun? Yung calling the first disciple? Nung pumunta si Nathaniel sa harap ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Nathaniel, ito yung lalaki na walang bahid dungis yung kanyang bibig. Sabi ni Nathaniel, paano mo ako nakikilala? When Jesus saw Nathaniel approaching, he said of him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." Walang pandaraya. Next day. Ang sabi ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? How do you know me? Yun palang first time nilang pagkakakita, di ba? Jesus answered, "I saw you while you are still under the fig tree before Philip called you." So mga layo ng mata nito. Naandun sa kabilang ibayo. Di ba? So namang hakagad sila sa pagkakaharap nila sa Panginoon. So yun ang pagpapakilala ng Panginoon. No, meron na siya kagad na nakakaibang katangian. So nangaral din si Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos at ang tunay na katwiran. Di ba sabi ng Panginoon, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Malapit na ang kaharian ng Diyos, magsisi na kayo. So nangangaral ang Panginoon tungkol doon. Pati dun sa Beatitudes, di ba? Mapalad ang mga mahihirap sapagkat sila ang magmamana ng lupain na ito. Sabi niya, "Blessed the poor, for they inherit
the earth, di ba? Blessed are the meek. Oh. Blessed those who thirst for righteousness. For they shall be filled. Ibig sabihin, masasatisfy talaga sila sa justice ng Diyos. So yun ang pati yung pangaral ng Panginoon about righteousness, na namamangha at naiinis yung mga tagapagturo nila, mga Pariseo. Dapat sila may alam, pero pag nagturo ang Panginoon, kakaiba. Kumbaga napapahiya sila sa turo ng Panginoon. Kaya nga may nagwika tungkol sa Panginoon, sabi niya, kakaiba itong tao na ito na mangaral sapagkat yung kanyang pangaral may authority, may kapangyarihan. Di katulad, nagsabi pa sila, di katulad ng mga ngaral namin. Bakit walang authority? Kasi nangangaral sila pero hindi nila isinasabuhay yung pangangaral nila. Naunawaan nyo ba yun? Sabi ng Panginoon, makinig kayo sa sinasabi ng mga tagapagturo sa inyo, pero huwag niyong gagayahin ang mga ginagawa nila. Sinabi ng Panginoon yun, kasi sila mismo hindi sumusunod. So nagpakilala rin si Jesus na ang Diyos Ama ay sumasa kanya sa pamamagitan ng iba't ibang milagro at pagpapagaling sa may mga sakit at sinapian ng mga demonyo. So, unti-unti na nagpapakilala ang Panginoon kung sino siya, no? Pero yung pick up ng mga Israelites, ng mga Hudyo, ito na talaga yung hinuhulang Misaya. Pero ang gagawin nila, pipick upin nila at i-install nilang hari. Hindi ganoon ang plano ng Diyos Ama sa langit. Kaya every time na ma-discern ni Jesus Christ, yung ganoon ang gagawin ng mga tao, umi-escape siya. Kasi maliligaw sa nakatakda ng, alam mo ba yung buhay ng Panginoon? Nakawritten na yun. Hindi siya pwedeng doon. Mag-depart. Alam niya kung ano yung klaseng buhay meron siya, ikinikwento na ng Bible yun. Kaya inumin siya ng suka, ibibitay siya sa krus, pagsusugalan yung damit niya, alam niya yun. Itatatwa siya ng kanyang kaibigan at disipulo, alam niya na yun. Kaya lang may mga time yun. Kaya nga minsan marinig mo ang Panginoon nagsasabi, kayo, marami kayong time nung pinapapunta siya sa Feast of the Tabernacle. Yung mga kapatid niya nagsasabi nun, ikaw gusto mong matanyag, bakit nagtatago ka rito? Ang mga taong gustong matanyag, hindi gumagawa sa sikreto. Kung gusto mong matanyag, pumunta ka doon, makita ng mga disciples mo kung ano yung ginagawa mo. Ang sabi ng Panginoon, hindi pa ang tamang oras. Kayo, ang tamang oras, laging meron kayong oras. Pero sa akin, hindi ang tamang oras. Hindi pa dumarating ang tamang oras. So, umalis yung mga kapatid niya. Pero maya-maya, umalis din siya. Pumunta rin siya doon. Pero in secret, nakalagay doon sa in secret. Mababasa niyo yun. Sa John chapter 7. So, sa ganung paraan, nagpakilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng milagro. Isinaysay din niya sa kanyang mga disipulo ang lahat ng mangyayari sa kanyang buhay ayon sa hula sa aklat ni Moises. So, tinan nyo, ahead of time, pero hindi pa isinasaysay ng Panginoon yung mga mangyayari pa sa kanya, lalo yung kanyang crucifixion, nang hindi pa siya lubos nakikilala ng kanyang mga disipulo. Makikita niyo sa Matthew 16, yung tinanong niya yung mga disipulo kung sino siya. Makatapos nun, doon niya ni-reveal na yung mangyayari sa kanya, ibibigay siya sa ipagkakanulo siya ng kanilang mga leaders at ibibigay siya sa Gentile para i-crucify. So makikita natin yon, nakasulat na sa aklat ni Moises, sa mga kasulatan at sa mga sulat, Matthew 16 verse 21. Mga kasulatan sa propeta. 16:21, Matthew. So matapos na ideklara, makilala ng mga disciples si Jesus Christ, nagpaliwanag na si Jesus Christ kung ano yung sasapitin niya. Mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad sa kanilang na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis
ng maraming bagay sa kamay ng mga matatanda, yung elders o yung mga rulers nila, no? Kasama na yung high priest at mga pariseyo, ng mga punong pari at eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Anong response ni Peter diyan? Lord, hindi dapat mangyari sa ito. Dito sinaway si Pedro. Sabi ng Panginoon kay Pedro, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Ang kausap niya si Pedro. Kita ka, matalinghaga yun. Ha? Before that, bago yon, nag-confess si Pedro na nakilala niya ang Panginoon. Sabi niya, sino ako, Pedro? Sa tingin ninyo. Ikaw ang Misayas o ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, the Son of the living God. Nung oras na yon, mapalad ka, Pedro, yung salita mong yan ay hindi galing sa iyo, galing sa Ama yan. After that, nung ipinaliwanag niya na to, doon na lumabas yung sinasabi ng Panginoon. Magkakaibang confession ni Pedro. Saka na natin pag-aralan niya. Meron akong topic diyan. So, yan na yung maging sa Matthew 20 verse 18. 20 verse 18. 18. Yan. Narito, umaahon tayo patungong Jerusalem. Ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at mga eskriba at kanilang hahatulan siya ng kamatayan. So maraming verses na talagang sinasaysay ng Panginoon yung mangyayari sa kanya about crucifixion. So kung ikaw ay may leader na tinitingala tapos nagsasabi na sa dulo mamamatay ako. anong aanin mo? Siyempre, parehas din ang isip ni Pedro. Lord, hindi namin papayagan yan. Dadaan sila sa ibabaw ng bangkay namin. Di ba ganun ang heart ni Pedro, matapang siya. So marami pa yan. Mayroon pa sa Mark 10:33, Lucas 18:31. Pare-pares yan. Hanggang sa Matthew chapter 24, verse 25 to 27 hanggang Matthew 24 verse 44. Yung Matthew 24, ito na yung nabuhay ng Panginoon. Muli na naman niyang inulit sa mga disipulo para mabuksan yung isipan nila. Matthew 24 verse 44. Ito na yung muli niyang pagkabuhay. Matthew 24 Luke 24 verse 44. Naalala niyo ba yung dalawang lalaki na naglalakad patungong Emmaus? Si Cleopas yung isa. Katabi nila ang Panginoon, sabi niya, tinanong sila ng Panginoon, ano bang pinagkakaguluhan yung dalawa? Sinisi pa yung kausap nila, hindi nila alam si Jesus Christ yun. Sabi niya, ikaw lang ang tao na di nakakaalam sa mga nangyayari. Pero hindi niya alam yung pala yung pinag-uusapan nila. Tapos inaralan sila. Matapos siyang aralan, nagpakita uli ang Panginoon dun sa mga disipulo. Ito naman ang sinabi ng Panginoon sa mga disipulo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, yung mga disipulo, nagkatipo na sila. Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo na noong ako pa'y kasama ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at mga propeta at mga awit. So tinan nyo, ang bagal pumick up ng mga disipulo. Hindi talaga nila kagad nila maunawaan yung anak ni Maria, bakit nagsasalita ng ganon. Maging yung mga kapatid ni Maria, ng Panginoon. 4 yun, hindi siya kagad pinaniwalaan. So ano ba yung ebanghelyo? Kasi ito yung pinakaumpisa. Preach the gospel, di ba? Ipahayag yung mabuting balita. Ang ebanghelyo o mabuting balita, ito yung salita ng Ama. Ito rin yung hiwaga na nakatago sa puso ng Ama upang tapusin ang pagsalansang, upang wakasan ang pagkakasala, upang linisin ang kasamaan, upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at paghuhula, upang pahiran ang kabanal-banalan,
Ano yung mga binanggit kong yon? Nasa Daniel 9:24 yon. Yun yung hula na sinabi ng Panginoon. Nawawakasan na niya sa bayang Israel. Hindi lang sa bayang Israel, maging sa lahat ng tao. So prophecy yon. Iyon ay prophecy patungkol sa Panginoon. Yung kamatayan ng Panginoon yon. Ang katuparan nito ay ang pagsugo ng Ama sa kanyang anak tungo sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So tinin nyo no, kung paano gagawin ng Panginoon yon. Nawawakasan niya yung lahat ng kasalanan, hindi lang na Israel, kundi lang lahat ng tao. Lilinisin ang kasamaan, magdadala ng walang hanggang katwiran. Ngayon, matapos na siya ay bumangon mula sa mga patay, Luke 24:46b. Matapos na siya ay bumangon mula sa mga patay, ibinilin niya sa kanyang mga disipulo na ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan. Kasi natupad na yon, yung hula sa 9:27 ay sa Daniel 9, natupad na yon nung namatay ang Panginoon. Simula nung namatay ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disciple, 46, tama yan, hanggang 47 yan. Sinabi niya sa kanila, sa mga disciple, ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa si Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Verse 47. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan, in His name. Kasi namatay na siya sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. So tingnan nyo, no? Bakit ganon? Magsisi kayo at kayo'y patatawarin sa pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi siya yung sacrifice. Siya yung nagbayad ng kasalanan ng mga tao. Siya rin yung sinasabi ng Ama na gagawin kong solusyon sa problema ng sangkatauhan. Iyon, nasa ano yun? Nasa puso ng Diyos yun. Nakatago yun. Hindi niya nire-reveal yun. Iyon ay mga hula lamang, pero walang pangalan yun kung sino yung mga ano yun. Kaya nga matapos na siya ay bumangon mula sa mga patay, binilin niya sa kanyang mga disipulo, naganap na yung mga bagay na yon. Ang tao may kapatawaran ng kasalanan, magsisi lang kayo ng inyong mga kasalanan, kaya pinipreach yung repentance. Mahalaga kasi yung repentance. Kasi pag hindi nagrepent yung tao, hindi matatanggap yung kapatawaran ng kasalanan at yung kaligtasan. Amen? So ito yung na-pick up ng mga disciples na turo ni Jesus Christ. Sabi ng binilin sa kanila na simula nang mamatay ako, ipangaral nyo na ito. Sapagkat ang tao, siguradong meron ng kapatawaran ng kasalanan at meron ng kaligtasan. Kaya nga, si Pablo sa Romans 1:16, talagang boldly na sinabi niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Diba? Yung mabuting balita na yun yung ebanghelyo, yun yung storya patungkol kay Jesus Christ. Kung paano siya namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kapahingahan at kaligtasan. Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita o ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ano yun? Ang kapangyarihan ng Diyos, yung pangangaral ng Word of God, yung ebanghelyo, yung pangangaral patungkol kay Kristo. Kung ano ang nangyari sa Kanya at kung ano ang ginawa Niya para sa tao na importante sa bawat tao. Hindi ko kinahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa bawat sasampalataya. Kailangan ipangaral ng ebanghelyo at sino mang maniniwala o sasampalataya sa ikinikwento na yun, tatanggap siya ng kaligtasan. So iyon lang yung daan. Kaya makikita ninyo, yung mga preacher sa panahon natin ngayon, marami silang motivational speaking. Pero wala sila rito. Kaya nga inuulit ko sa inyo, pag wala sila rito, hindi mo mapipick up yung salvation. Kasi yung power ng Diyos sa ikaliligtas ng tao, nandito. Ito ang kapangyarihan, sabi ng Bible. Ito ang kapangyarihan.
Sa verse 17b. Sapagkat dito, ibig sabihin, sa pangangaral ng mabuting balita, sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos. Ano yun? Righteousness of God. Para bang sinasabi na, para ka maging matuwid sa akin, sundin mo ito. Ito ang katwiran na binibigay ko sa inyo. Sundin nyo to. Ha? Para maging matuwid kayo sa harapan ko. Yun ang sinasabing katwiran ng Diyos. Na inihayag mula sa langit. Nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya na sa sulat. Ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So ito yung salita ng Panginoon, yung prophecy. Ha? Na ang tao mabubuhay sa pananampalataya. So tingnan nyo ha. Kaya nga pag humihiwalay ka sa mga bagay na yan at patuloy mo lang na minomotivate o in-encourage yung mga tao, totoo na-excite yung mga tao. Lumalakas yung kanilang yung kanilang self-esteem, no? Pero hanggang self-esteem lang yun. Pero yung sinasabi nga, walang regeneration, walang born again. Kasi ang born again nandito. Okay? So ngayon, nagtanong yung mga Hudyo nung panahon na nangaral ang Panginoon kasi gusto talaga nila makasunod sa Diyos. Inaalam nila ito sa Panginoon sa Kristo sa John 6:28. At sinabi nga nila sa Kanya, sinabi ng mga tao o ng mga Hudyo kay Jesus Christ. Ito yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang gawa ng Diyos? So unawain niyo yung tanong ng mga Unawain niyo yung tanong ng mga tao. Ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang gawa ng Diyos? Ang ibig sabihin lang, ano ang dapat naming sundin upang makasunod kami sa nais ng Diyos? Yun lang yun. So iniisip nila, kasi sila ay sanay sa pagsunod sa kautusan, may iaalay na mga hayop, no? At marami pa silang ginagawa ng mga cleansing, di ba? So iniisip nila, ano pa ba ang hindi na ibibigay ng Diyos Ama sa amin para gawin namin, para doon sila nasanay mga pisikal. Pero pagdating ni Jesus Christ, hindi ganoon ang pinagagawa. Ang inutusan ng Panginoon? Yung puso. Yung inner man. Ang sabi, yung next sa 29. So, kung naghahanap kayo ng mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos Ama, ito ang sagot ni Jesus Christ. Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, ito ang gawa o ipinagagawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yung kanyang sinugo. Kaharap na nila yon, no? Hindi binanggit nila mo ang salita ni Jesus Christ. Ito ang kalooban ng Ama na panampalatayanan ninyo ako. Hindi ganun ang ni Jesus Christ. Medyo panampalatayanan ninyo ang sinugo niya. So mayroon pang para mga may binibigay pa na assignment doon sa mga tao. I-research niyo kung sino yung sinugo niya. Di ba? Kasi nga gusto ng Panginoon na makilala siya. Hindi siya lagi kasi pag nag-witness siya na ganito, yung tao kagad ayaw maniwala. Ayaw maniwala yung tao. Kaya kilalanin niyo ako ayon doon sa mga sulat ninyo, sa mga libro ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi niyo basta-basta makikilala ang Panginoon kung tatanawin mo lang siya. Ha? Baka ang tingin mo pa sa kanya, mayayabangan ka, yabang-yabang nitong taong to. Samantalang kilala ko ang tatay at nanay niya, sasabihin niya, ang ama niya nasa taas. Tapos sasabihin niya, galing siya dun sa taas, mayayabangan ka. Kasi lagi yun ang bukang bibig niya eh. Hindi ako galing dito, galing ako sa itaas, galing ako sa aking ama. Natitisod niya ngayon yung mga Hudyo. Pag kiniklaim mong ganon, ibig sabihin, anak ka ng Diyos Ama, Diyos ka rin. Talagang papatayin ka nila. Papatayin ka talaga nila. Ganon sila kasilos. Kaya makikita mo, yung wording ng Panginoon, hindi kaagad direkta na
Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng mga disciples, sabi ng mga Pariseo, nagsalita ang Panginoon ng isang bagay, ang sabi ng Pariseo, tinan mo, nagwi-witness ka sa sarili mo, ang pagwi-witness mo sa sarili mo, hindi ka tanggap-tanggap yan. Sabi ng Panginoon, kahit na ako nag-witness sa sarili ko, ang sinasabi ko ay katotohanan lang. Pero meron pang isang nagwi-witness sa akin, ang Ama. Natisod na naman sila kasi hindi nila makita yung Ama kung saan yan. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon na nagwi-witness sa Kanya yung Ama sa pamamagitan ng milagrong ginagawa niya. Kasi hindi kayang gawin niya yon. Na yung Ama ay sumasa Kanya. Amen? So ito yon. So, inuulit ko, nagpapakilala ang Panginoon parang yung panahon ay nangangaral siya, pinapakilala pa lang niya unti-unti ang kanyang sarili sa milagro, sa mga matutuwid na pangangaral, no? So, lahat 'yon pinipick up ng mga disciples niya. Yung disciples niya, hindi lang 12 'yon. Marami pa siyang mga disciples na naniniwala na sa kanya. Ngayon, ito na 'yon sa Matthew 16, verse 15. Nung sapat na siguro yung mga naituro niya at nakita niya yung mga milagrong ginagawa niya, ngayon, in-evaluate na ng Panginoon kung ano yung pagkakakilala ng mga tao sa Kanya. Ang sagot ng mga disciples, ikaw daw ay si Propeta Elias, ikaw raw si Propeta Jeremiah, ikaw raw si Juan Bautista na namatay, o iba pang mga propeta. Ibig sabihin, yung pagkakakilala ng mga tao kay Jesus Christ, alatsamba. Kasi hindi nila matukoy. Ikaw daw si ganito, ikaw daw si ganito, ikaw daw si ganito. Ayaw ng Panginoon yon. Hindi literal, hindi specific. Nag-aalatsamba lang sila eh. Ibig sabihin, pag ganun ang pagkakilala mo sa Panginoon, hindi mo talaga siya kilala. Ngayon, bumalik siya sa mga disciples. Kayo naman, sino naman ako sa pagkakilala nyo? Di ba? Sino naman ako? Sinasabi ninyo kung sino ako. Next, sumagot si Pedro at sinabi ko, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Next, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat hindi sa laman at dugo nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Pero naisip ni Pedro yun, tandaan nyo, no? Medyo malalim siya. Naisip ko yan, sabi ni Pedro. Galing pala sa langit yung sinabi ko. Kaya tinan nyo, iba, ang gawa ng Diyos, mahirap mong ma-discern. Nagsalita ka na, alam mo, ikaw nagsalita, pero sabi ng Panginoon, hindi galing sa iyo. Paano mo i-discern yon? Paano mo unawain yon? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo niya, manampalataya lang kayo kasi talagang hindi nyo maiisip kung ano ang ginagawa ng Ama. Kung paano niya ginagawa yon, di ba? Di ba sabi ng Panginoon, ipangaral niyo mabuting balita ng kaligtasan kapag kayo hinuli, kayo isusuplong, iaano kayo sa korte. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-isip kung ano sasabihin niyo sapagkat gagabayan kayo ng Ama kung anong dapat yung sabihin. Paano yun? Daldal ka lang ng daldal, pero ang totoo, tinutulungan ka na ng Diyos. Kaya may hiwaga. Ang kilos ng Diyos may hiwaga. Ikaw ang nagtanim, siya ang nagdilig, ang Diyos ang nagpatubo. Ayun, lumalaki na. Ayun mo, ako nag-alaga niyan. Hindi. Ang Diyos ang nagpatubo niya. So, tinan nyo, no? Pero sinabi ni Pedro yon dahil nakilala na nila ang Panginoon, medyo mahaba na yung pagsasama nila. Marami na experience si Pedro. Isang experience ni Pedro, yung paghuhuli ng isda. Wala silang mahuli. Sabi nila sa Panginoon, Panginoon, maghapon na kaming nahuli. Pero hindi kami nakahuli. Pero dangat sinabi mo, ang sabi ng Panginoon, ihagis nyo sa gawin, pumunta kayo sa medyo malalim na konti at ihagis nyo sa gawing kanan. Ang sabi ni Pedro, dahil sinabi mo, susundin namin. Inihagis.
Paghila puno. Punong-puno. Sino mga gano? Maghapon sila na gano. Alam mo, kung gagamitin ni Pedro, kung gagamitin ni Pedro yung isip niyang makatao, sasabihin niya, Panginoon, alam ko, di ka pa natutong manghuli ng isda. Kaya wag mo kaming tuturuan. Matagal na kaming mahing isda. Hindi niya ginamit yun. Basta sinunod lang nila ang Panginoon. Oh, nung naghila punong-puno, halos daw masira yung lambat. Oh, dapat makakuha ko ng ganun kasama sa pamalakaya. Kapag nagsalita siya, lagi kami may huli. hindi kayo mawawala ng huli, biro mo yun? So nakilala ng mga disipulo ang Panginoon dahil marami na silang panahon na pinagsamahan, unti-unti na nila. Iba talaga tong tao na to. Isa pa yung memorable kay Peter, yung pinahuli siya ng isda na may pera sa bibig. Siya lang ang magsasabi ng gano'n na may pera. No. Kaya nga iba yung tingin nila kay Jesus Christ. Talagang tunay na nakilala niya. Kaya nga siya nagsalita nito. Pero yung pagkakilala niya sa Panginoon, hindi pala yung galing sa Kanya. Iyon ang sinasabi ng Bible. Iyon ang wino-work out ng Father sa katauhan mo. Na makilala mo yung Kanyang sinubok. Sa John 7, John 7:38. John 7:38. Ito na yung panahon papunta sa tabernacle ng Panginoon, sa yung Feast of Tabernacle, no? Yung sinasabi ng mga kapatid niya na pumunta ka ro para makilala ka. Pero pumunta rin siya sa Jerusalem. Yung sabi sa yung great day, di ko lang alam, no, yung last day ata ng feast na yon, yun ang sinasabing pinaka-great day ng celebration. Doon lumitaw ang Panginoon at doon siya nagsabi. Bago to sa 37 day. Yan. Ang huling araw ng dakilang araw ng pesta ng Feast of the Tabernacle yan. Si Jesus ay tumayo at sumigaw at nagsabi, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Next. Ang sumasampalataya sa akin, ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Tingnan nyo? Ibig sabihin, hindi ka basta-basta sasampalataya sa Panginoon kapag siya nangangaral lamang. Kailangan mabasa mo yung sinasabi ng kasulatan kasi yung scriptures nagpapaliwanag tungkol sa Kanya sa marami pang bagay na siya talaga ang inuhula, na siya talaga ang ikinikwento ng Ama, na siya talaga ang ibinigay na salita ng Ama sa mga propeta na sinasabi. Kaya nga sabi ng Panginoon, bumalik kayo sa ano. Kaya nga lagi niya sinisisi yung mga Pariseo at mga high priest kasi bobo yung mga high priest. Hindi siya nakilala. Natitisod sila kay Jesus Christ. Sabi niya, ano mo? Nung sinabi ng mga Pariseo, ng mga high priest kay Nicodemo, sabi, naniwala ka ba ron? Na mayroong propeta na lilitaw sa Nazaret? Kasi nakilala si Jesus Christ sa Nazaret. Hindi siya nakilala na siya ay sinilang sa Jerusalem. Samantalang may hula sa Micah na mula sa Bethlehem, Ephrata, isisilang yung mamumuno sa kanila. Doon siya sinilang. Alam ng mga propeta yon, pero itinis lang ng Panginoon dahil dinala muna siya sa Egypt nung pinagpapatay ni Herod yung mga bata, di ba? Tapos bumalik siya, nag-stay sila sa Galilee, sa Nazaret. Doon siya nakilala na siya ay Nazarene. Hindi siya nakilala na galing siya sa Jerusalem. Kaya yung mga pare, natitisod. Sabi niya, wala namang propeta na lilitaw sa Galilee. Oh. Kasi hindi sila nagre-research. Kaya nga lumalabas na bobo ang bobo sila. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan.
Kaya yung mga first disciple niya, nakilala kaagad siya kasi sabi, alika, may tao rito na sinasabi galing sa sulat ni Moises. Mababasa niyo sa unang chapter ng John. Ngayon, niyaya ni Simon, ni Andrew, yung kapatid niyang si Pedro. Ipinakilala. Ngayon, kapag sumampalataya tayo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog na tubig ng buhay. Ito yung tatanggapin ng sasampalataya sa kanya. Next verse 39. Paliwanag ng sumulat si John. Ngunit ito'y sinasabi ni Jesus Christ tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinapagkaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ano ibig sabihin ng niluluwalhati? Hindi pa siya namamatay at umakyat sa langit. Ibig sabihin, yung promise ng Father na ibigay sa sino mang sasampalataya yung Holy Spirit, hindi pa yon. Hanggat hindi pa nagaganap yung kamatayan ni Jesus Christ kasi hindi pa nababayaran yung kasalanan. Kaya yung promise na ibigay sa atin yung Banal na Espiritu, hindi pa yon. Ha? Pero nung namatay na ang Panginoon, kaya nga yung binasa natin, nung matapos mamatay ang Panginoon, ipinagbilin sa mga disciples, di ba? Ipangaral nyo ang pagsisisi at ang kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Yun eh. So ito yung tunay na conversion. Pag tumanggap ka ng banal na Espiritu, kaliwanag ko last time, yung necessity of being born again. Kasi pangako ng Diyos yan. Okay? So makikilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng Old Scripture, ng Old Testament. Kasi siya yung kinikwento ng Old Testament. Ang sentro ng Old Testament, si Jesus Christ. Kaya huwag kayong maano doon, kaya nga maraming nalilito kasi pinag-aaralan nila puro law, puro mga Levitical law. Samantalang hindi naman nila naintindihan kung anong gamit nun. Yung law na yon, lahat yun tumutukoy tungkol kay Jesus Christ, kung ano siya. Di ba? Yung tupa na iandogs. Sino ang tupa? Si Jesus Christ. Lahat yun patungkol kay Jesus Christ. Si Paul, ganun din ang ganun din ang pagkakilala niya. Nakilala niya ang Panginoon sa Galatia 3:8 be. Galatia 3:8. Ano sabi sa Galatia 3:8? Sabi rito, at ang kasulatan na nakakaalam ng una pa man na ariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinahayag ng Ebanghelyo. Ipinahayag ang Ebanghelyo ng una pa man kay Abraham. So tingnan nyo, meron na siyang knowledge tungkol kay Abraham, yung promise ng Diyos kay Abraham. Ano yung sabi ron? All the nation will be blessed through you. Pagpapalain ng lahat ng bansa sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng kanyang binhi. Ang binhi doon hindi marami. Yung seed doon, hindi seeds. Seed lang. Sino yon? Alam nyo ba kung ano yung tinutukoy ng Diyos kay Abraham na anak sa pangako? Sino yan? Pinag-aralan natin last time. Si Isaac. Kasi hindi manganak si Rebecca. Ay si Sarah. Kasi barren siya. Kaya nga si Isaac ay anak sa pangako kasi pinangako talaga ng Diyos na kahit na ikaw ay baog, manganganak ka. Pero ang totoo dun, si Isaac, type lang siya ni Jesus Christ. Ano nyo? Si Isaac ay type ni Jesus Christ. Ang tunay talaga na child of promise, si Jesus Christ. Nalilitaw sa huling panahon. So nakita niyo yung wisdom ng Diyos? Kung paano niya ginagamit yung mga tao para magtukoy patungkol kay Jesus Christ kung sino siya.
Si Jesus Christ, si Isaac, ay type ni Jesus Christ. Ang tunay talagang child of promise, si Jesus Christ. 1 Corinthians 15:3. Anong pangaral ni Apostol Pablo nung siya nangaral? Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin din namang tinanggap. Ano yon? Ano yung tinanggap niya na turo? Na si Kristo ay namatay para sa atin kasalanan. Ano yon? Ayon sa kasulatan. So yung maging yung ministry ni Jesus Christ, naiintindihan na ni Pablo na iyon ay nasa scripture. Siya ay mamamatay ayon sa kasulatan. Saan nyo makikita yon? Na siya ay pinoprophesy na mamatay sa Old Testament. Saan nyo makikita yan? Aklat ni Isaias. Oo. Yung kanta natin, He was bruised for our iniquity. And the punishment, sabi, ang punishment para sa ating yung kapayapaan nasa kanyang shoulder. Isaiah yun, mababasa niyo sa Isaiah. Di ko lang matandaan ko anong verse, kung 59 o ano. Next day, sa 3 and 4. At siya ay nilibing muli at muling binuhay ng ikatlong araw ayon pa rin sa kasulatan. Tingnan niyo. Kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo kanina na kahit si Jesus Christ magkwento at gumawa ng himala, yung mga tao hindi pa kagad lubos na naniniwala. Kasi ginagawa niya, maaaring ginagawa rin ng ibang tao na may magic, na may kapangyarihan. Di ba? Alam niyo sa lumang panahon, maraming tao matatalino doon na mahusay din mangaral. Meron pa ako nabasa na mas sikat pa yung isang parang Greek philosopher na naghihimala rin. Nabasa ko sa mas sikat pa raw siya sa panahon ni Jesus Christ. Ay sabi ko, mas sikat pala siya, ba't di siya nakilala? Hindi namin siya nakilala. Yun ang tanong ko eh. Pero yun nakalagay dun sa sa title, mas sikat pa raw yung tao na yun kay Jesus Christ nung unang yung mga first century. So tingnan niyo, no? Ang ibig ko sabihin lang dito nakilala ng mga disipulo ang Panginoon hindi lang sa kanyang pangaral, kundi ikinukumpara yung kanyang pinapangaral at yung mga bagay na mangyayari sa kanya, ikinukumpara doon sa scripture. Naalala niyo ba yung eunuch? 'Di ba? Tinanong, ano ba 'tong binabasa ko? Ang sinasabi ba ang taong ito ba yung nagkikwento o ibang tao? 'Di ba? Ang sabi ni Felipe, hindi, si Jesus 'yan. Kasi hindi niya maintindihan eh. Hindi niya maintindihan. So yun ang ibig sabihin, yung Old Scripture, maraming salita na nagpapakilala patungkol kay Jesus Christ. Kaya pag bobo ka sa lumang tipan, hindi mo makikilala si Jesus Christ. Mayayabangan ka lang sa Kanya. Matitisod ka talaga sa Kanya. So nakilala siya ng mga disipulo, ng mga unang disipulo niya sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya ginagamit lagi nila yung Scripture. Ito yung sinasabi sa Scripture, mamamatay siya ayon sa Scripture, mabubuhay ulit siya ikatlong araw, ayon pa rin sa Scripture. So ang tunay at ang di tunay na pananampalataya, sa John 6, naalala niyo ba yung sa John 6? Nung nagmilagro ang Panginoon ng tinapay, dahil dun, yung bata may dalang isda, tinapay, no? Pero mula dun sa dala ng bata na kokonti lang, yung 4,000 at saka 5,000, nakakain lahat. At meron pang sobrang 12 basket. Anong pinapakita noon? Doon pinapakita na si Jesus Christ ang tunay
na nagpapala at nagbibigay sa atin ng pagkain. Ha? Pangalawa, siya rin ang creator. Kasi yun, mula sa wala, create niya eh. Creator siya. Hindi niya lang minultiply yon, nag-create pa siya ng iba. So doon pinapakita na siya ay creator. Matapos siya mangaral, pumunta siya sa ibayong bundok, sa kabila ng dagat. Sinundan pa rin siya ng mga tao. Ngayon, sinaway niya yung mga tao kasi alam niya yung puso ng mga tao. Sinusundan niyo ako, hindi dahil sa mga milagrong ginawa ko, kundi nasihan kayo na kayo'y nabusog sa tinapay. Ha? May relief. Oo, may relief. Mahilig kayo sa relief. May ayuda. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, magpagal kayo hindi sa tinapay na nasisira, yung kinakain nila, kundi sa tinapay na nagbibigay ng buhay. Naintindihan ba nila yon? Hindi. Hindi nila naintindihan yon. Ngayon, nagkwento pa ang Panginoon, pinaliwanag pa niya, ang inyong mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang at nabuhay. Pero nagutom pa rin sila, kumain sila. Ha? Namatay sila. Ha? Pero ang tinapay na ibibigay ko, hindi na kayo mamamatay. Oh, natisod lalo sila. Lalo pa silang natisod nung sinabi ng Panginoon na ang tinapay at ay ang katawan ko at ang dugo ko. Sabi ng mga tao, pambihirang katuruan to. Mahirap na katuruan to. Sinong makakasunod nito? Di ba? Mahirap pala na. Oo, kasi ang pinapairal kasi nila, yung isip nilang makalupa. Ang susi dito, sabi ng Panginoon, di ba? Ilagak ninyo ang isip nyo sa itaas. Kumbaga sa magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng Diyos. Kasi pag lagi mong ginagamit yung isip pantao, panlupa, na sabi ng kaharap ka ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa iyo, hindi ka makakapasok sa langit maliban na ipanganak ka muli. O ano isipin mo? Siyempre isipin mo, babalik ka dito sa tiyan ng nanay mo. O, pinaliwanag naman ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipanganak sa espiritu ay espiritu. Yun dapat ay tanong niya. Huwag siya magtaka. Panginoon, paano yun? Pero hindi nila ilalam, nagtataka lang sila. Hindi nila inuusisa sa Panginoon kung paano yun. Ito yun, yung John 6, verse 66. 66. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Matapos magsalita ang Panginoon tungkol sa tinapay na galing sa langit, ang sabi ng Bible, natisod yung disciples ha. Tandaan ninyo disciples ang tawag doon ha. Maliban sa 12, marami pa siyang disciples. Sabi ng Bible, marami daw sa kanyang mga alagad o disciples nung marinig yung teaching about tinapay na galing sa langit, nagsitalikod. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sa kanya sumama. So, tingnan nyo, madali ang Panginoon malaman kung ikaw ay tunay na alagad o hindi alagad. Magbigay lang siya ng malalim na teaching, katalikod ka na. Sabi niyo, kalukuhan na turo yan. Ang imposible yan, ang tinapay daw, yung katawan niya. Kasi nga, ginamit mo yung kokote mo, di ba? Magbibiroan pa sila, God. Oh, kainin mo nga yung tenga niya, sa akin yung ilong. Pwede ba yon? Di ba? Hindi pwede, di ba? Oh, kaya nga tumalikod sila. Ngayon, next bit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanyang 12, ibig din ba ninyong umalis? Tingnan niyo po ito Hinarap muli ng Panginoon yung mga disciples ng 12. Ibig din ba ninyong umalis? Next day. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kita nyo? Ikinumpes uli ni Pedro kung ano talaga ang tunay na pagkakilala niya sa Panginoon. Nakilala talaga niya, sigurado talaga siya nakilala niya ang Panginoon. Dahil walang ibang tao na nangangaral na katulad ng Panginoon. Pero yung mga hindi tunay na disciples,
nag-iba lang yung teaching ni Jesus Christ. Oh, malis na tayo dyan. Kulto na ito. Kulto na ito. Iba na, kab- yung salita na ginagamit natin sa Pilipino, kabaliwan na ito. Alis na tayo rito. Oh, kainan na daw ng laman niya, tsaka ng dugo niya. Oo. Oh, kita nyo, nag-aalisan na sila. Hindi nila iniintindi kung ano talaga sinasabi ng Panginoon. So marami sa kanyang mga alagad ang hindi nagsisama. Ngunit sinabi ng Panginoon, ibig baga ay magsisialis din kayo, mga disipulo niya. Sumagot si Pedro, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Next be, tingnan niyo yung next 69. Tingnan mo, sabi ni Pedro, kami, ibig sabihin yung disciples, kasama yung iba pa niyang disciples. Ang nagsasalita si Pedro, kasama yung iba pang mga disciples. Sabi niya, kami ay sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw talaga ang banal ng Diyos. Yung salitang the Holy One of God. Alam niyo yung salitang Holy One of God? Meron hula sa Bible yun sa Old Testament. The Holy One of Israel. Kaya hindi si Pedro at saka yung mga disciples, hindi sila naniligaw. Dahil sigurado sila. Sa English, alam mo kung mababasa mo ito, sa King James Version, ang sabi ni Pedro dyan, we are sure. Yung translation sa English sa King James, we are sure that you are the Holy One of God. Pero yung ibang mga disciples, hindi tayo sure dito. Alis na tayo rito. Ha? O, kita nyo? So nagbunga yung pagpapakilala ng Panginoon dun sa 12 disipulo. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ba't kayo'y aking pinili? Pero isa sa inyo, dyablo. Ha? Sinagot sila sa verse 70, sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo. Ha? Sa verse 64, datapwat, subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus Christ yun, kung sino yung tunay at hindi. Sapagkat nalalaman na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Ang tanong, ang salita, nalalaman ni Jesus buhat pa ng una, from the beginning. So ang tanong ngayon, masasagot nyo na ito. Believer ba si Jesus? Believer ba si Judas from the beginning? Ha? Hindi. Disciple lang. Pinaliwanag ko sa inyo, marami siyang disciple. Ito rin, sinasabi niya, may ilan sa inyo hindi sumasampalataya, pero sila, nagsasabi na sila ay believers at sila ay disciples. Pero sabi ng Panginoon, mayroon ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Ha? Ha? Sapagkat, sabi ng Bible, sabi ni John the Beloved, sapagkat alam ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino talaga ang tunay na sumasampalataya, hindi sumasampalataya. Lalong alam ni Jesus Christ kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Ito, hindi lang ito sumasampalataya. Diablo talaga ito kasi bakit sinabi ni Jesus Christ na diablo? Instrumento siya ni Satan para siya naging instrumento siya ni Satan para iba ipagkanulo si Jesus Christ. Sa John chapter 2, ito yung sinasabi ko sa inyo sa Bible study ata. Sa mga unbelievers. Believers sila pero hindi sila tunay na believers. Believer sila, sabi ng Bible, pero hindi sila tunay na believers. John 2:23. Sabi rito, nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Passover. Marami ang sumampalataya sa kanya. Tingnan niya, sinabi ng Bible, many
many of them believe him. Oh, sa kanyang pangalan. Nang makita nila ang ginawa niyang tanda, yung nakita nila yung mga miracles. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo, kaya hindi nako-convert, nananampalataya lang yung tao, pero hindi sila nako-convert. Bakit? Kasi ang nakaka-convert sa tao, sinabi ni Peter, ay yung salita ng Diyos. Di ba? You have been born again by the, not by the incorruptible seed, but by, not by corruptible seed, but by incorruptible word of God. Ang nakaka-born again sa tao, yung salita ng Diyos. Pero ito, nagsisampalataya sila dahil, because of the miracle lang. Ito mababaw to. Kasi kung ito ay malalim na magko-convert sa tao, yung buong Israel sana na-convert kasi ang daming milagrong ginawa ng Diyos sa doon. Pinadaan sila sa dagat. Tingnan mo yung mga kinonquer nilang mga kingdom mas malalaki sa kanila. Yung mga giant pinagpapatay nila. Oh. Hindi sila na-convert doon. Kasi nga, hindi nakaka-convert yung miracles. Ngayon, sa mga churches ngayon, uso yung miracle. Puro miracle, nagpapalipad ng mga glitters na gold. No? Kaya yung mga tao, feel nila talaga na ang Diyos nandito, hindi naman ako convert. Kasi nga, wala yung gospel. Kasi yung gospel, nandun yung power ng Diyos sa sino mang sasampalataya at maliligtas. At yung maliligtas na nakarinig at sumampalataya sa gospel, na-convert yun. Kasi may power doon sa gospel. Kaya nga sabi diyan sa John 2:23, nang siya nasa Jerusalem ng Pasko, marami ang sumampalataya sa kanya sa pangalan niya nang kanilang makita ang ginawa niyang tanda sa verse 24b. Datapwat si Jesus, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng tao. Ibig sabihin, itong taong to nagsasabi lang na sila ay mananampalataya dahil nakita nila ang milagro. Di ba? Pero si Jesus Christ, di niya maipagkatiwala yung sarili niya sapagkat mababaw yung conversion ng mga tao na yon. Maging sa John 8 verse 30. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, maraming nagsisampalataya sa kanya. Sinasabi ang mga bagay nito, marami ang sumasampalataya sa kanya. Next. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong, Jew na sumasampalataya sa kanya, mga Jew. Sa mga Hudyong sumasampalataya sa kanya, kung kayo'y mananatili sa akin salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Next. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Next. At sumagot sila sa kanila, kami mula sa binhi ni Abraham. At kailanman hindi kami naging alipin ng sino man. Bakit mo sinasabing kami magiging malaya? So nagkakaroon na ng problema sila. Next. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So tingnan nyo, alam nyo kung babasahin nyo itong buong kwento ng John chapter 8. Sila yung mga Hudyo na sinabi ng Bible sa mga Hudyong nagsisampalataya. Sila yung mga Hudyo na nagsabi na kami ay anak ni Abraham, binhi kami ni Abraham. No? Kahit kailan hindi kami naging alipin. Sabi ng Panginoon sa kanila, kung kayo talaga ay tunay na mga binhi ni Abraham, mamahalin niyo ako sapagkat ako'y galing sa Ama at tutularan niyo kung ano yung ginawa ni Abraham. Pero kayo, handaan niyo akong patayin. Dahil nagsasabi na ako ng totoo. Hindi ang Diyos at si Abraham ang inyong ama. Ang ama ninyo ay si Satanas sapagkat sinusunod ninyo ang desire ng puso ni Satanas na pumatay. Sapagkat siya ay sinungaling sa simula pala at mamamatay tao. Dito niya sinabi yon. Sinabi ng Panginoon yan dito sa mga Hudyong naniniwala kay Jesus Christ. After that, dun sa last ng verse ng John chapter 8, sinabi niya, bago pa
Pakita mo, be. 8:58. Ito yung dulo ng kwentuhan nila. 8:58. Yung dulo ng kwentuhan nila, sinabi ng Panginoon sa mga taong yon, sa mga Hudyo, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ako nga. Natisod na naman sila kasi sabi to, bata-bata mo pa, tapos sabihin mo, nauna ka pa kay Abraham. Next, anong sabi ng mga tao? Kaya't sila'y dumampot ng bato upang ibato sa kanya. Kita nyo? Iyan ba yung tunay na naniniwala? Na pag, alam nyo, yung mababaw lang ang pananampalataya, pag sinabihan ng Panginoon na bago pa dumating si Abraham, nandun na ako, matitisod talaga. Babato. Nang babato na yung mga naniniwala sa kanya, nagumpisa na mambato. Believers ba yon? Iyon ba yung totoo nakakilala kay Jesus Christ? Hindi. Mababaw yung kanilang pananampalataya. Pero sinabi ng Bible, naniwala sila kay Jesus Christ. Pero nung nagtuturo na ang Panginoon ng kakaibang katuruan, na hindi nila ma-pick up sa kanilang isipan, nagagalit na sila at kumukuha na sila ng bato, handa na nilang patayin yung sinugo sa kanila. Kasama din dito sa mga hindi tunay na nananampalataya, yun ang pag-aralan natin si Demas. Di ba? Ang sabi ng Bible, batiin ninyo si Lucas, si Demas, mga fellow workers ko to. Sabi ni sa Pilimon. Ngayon, later on, sa 2 Timothy 4:10, sabi ni sinabi niya, katulad niya ng ating kasamang si Demas, umiba na ng landas sapagkat minahal na ang sanlibutan. So, naging worldly na siya. Pero mga fellow workers yun. No? So, nakita nyo? Hindi tunay sila sa pagdating ng panahon, natitest yung kanilang, nasusukat kung sino yung mahal mo. Kapag minahal mo ang sanlibutan, talagang pupunta ka sa sanlibutan. Pero pag minahal mo si Jesus, hindi mo iiwan si Jesus. Kasi mas mabuti at mas maganda pa ang maibibigay ni Jesus kaysa sa sanlibutan ito. Dito ba makakakuha ka ng buhay na walang hanggan sa mundong ito? Puro gamot ang aabutin mo dito para humaba ang buhay mo. Gamot, dextrose. Pag naputol yan, lalagyan pa ng cyborg. Ha? Pag nawala yung mata, lalagyan pa rin ng fake na mata. Ahaba nga buhay mo, pero parang bakal naman ang kalahati ng katawan mo, cyborg ka na. Walang buhay na walang hanggan dito. Amen? So, tinan nyo, no? Balik tayo ron sa Matthew chapter 16, yung confession ni Pedro. Sa pahayag ni Pedro, dito na tayo, malapit na tayo matapos. Sa pahayag ni Pedro, tingnan niyo po, marami tayong makikita dito. Sa pahayag ni Pedro sa Matthew 16 verse 16, ipinapakita ng Panginoong Hesus na siya ang magtatayo. Unang-una, si Jesus Christ ang magtatayo ng kanyang sariling iglesia. Di ba sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. So maraming nalilito. Ito, unawain nyo to, maraming nalilito rito. Papakita ko sa inyo. Ha? Una, si Kristo ang tunay na magtatayo ng church niya. Kaya nga, yung ginagawa ng mga pastor at mga leaders, kapag mayroong church membership, nililista, hindi yun ang tunay na iglesia. Pag i-member mo lang sila, walang dating sa kanila yon. Bukas absent na yon. Kasi member lang eh. Pero yung tunay na nagiging tunay na iglesia, hindi aalis sa church yun. Kasi meron na siyang nalalaman patungkol sa kanyang pananampalataya. Iyon ay gawa ni Jesus Christ. Kapag ikaw nagkaroon ng unawa, gawa ng Diyos yun sa buhay mo. Number 2, ang tunay na pagkakilala kay Jesus na siya ay Kristo at anak ng buhay na Diyos, ito ay galing sa Diyos, hindi galing sa atin. Malalim na ba ang pagkakilala niyo kay Jesus Christ?
Pag hindi pa lumalalim, hindi pa kayo tinutulungan ng Ama. So, yung kaalaman na yon, yung tunay na kaalaman sa pagkilala kay Jesus Christ, galing sa Diyos yun. Pangatlo, ang pagpapahayag ni Pedro tungkol kay Kristo, ito ang sinasabi ng Romans chapter 10 na salita ng pananampalataya. Di ba? Tingnan nyo nung tinanong ng Panginoon sa Kristo kung sino siya, hello, ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo at ang anak ng buhay na Diyos. Yung confession na yon, tandaan ninyo, yun ang sinasabi sa Bible, salitang pananampalataya ng taong nagsasalita. Naunahan nyo? Dahil hindi basta magsasalita lang si Pedro ng gano'n na hindi niya lubos na nakikilala at naunawaan kung sino yung sarap niya. Alam ni Jesus Christ yun dahil tinanong niya na yon sa mga disipulo niya kung sino siya sa mga tao sa paligid. Kapag ang tinanong ay yung mga tao sa paligid, ano ako sa tingin ninyo? Ikaw po ay propeta na matagal na namin hinahanap. Ikaw po ay magaling na tagapagturo. O ganun lang ang kanilang perception. Yung knowledge na yon, hindi galing sa Diyos yun, galing lang sa sarili nila yon. Pero yung makilala mo siya ng malaliman, ang malaliman na pagkakilala kay Jesus Christ, Diyos talaga siya. Diyos siya. Anak siya ng Diyos, Diyos siya. Kasi galing siya sa pangwalang hanggan eh. Pag iyon ay nasabi mo patungkol sa Kanya, iyon ay karunungan galing sa Diyos. Kapag binanggit mo na yon, iyon ang sinasabi sa Bible na salita ng pananampalataya. At yung tao na nagbibigkas ng salita ng pananampalataya, ligtas yun. Yun ang salvation, ikaliligtas niya yon. Iyon ang sinasabi ng Romans 10. Kung ipapahayag mo na si Jesucristo, ano sabi ron? Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay maguli siya ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. O, kita nyo? Ito yon. Yung pagpapahayag ni Pedro na si Jesus Christ ang Messiah, expression na rin ng kanyang faith na yon. At kapag nag-express ka ng faith mo dahil nakilala mo siya ng malaliman, ang sabi ng Bible, ligtas ka. Yun ang ikaliligtas mo. Kaya nga, ngayon, sabi ng Panginoon, matapos na si Pedro ay magkumpisal sa pagkakakilala sa Kanya, doon sinabi ng Panginoon, ikaw Pedro, sabi ng Panginoon, anak ni Jonah, mapalad ka, sabi niya, no? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia. Anong ibig sabihin ng Panginoon nun? Sino yung bato? Si Jesus Christ. Pero paano naging bato yon? Sa pagkakasabi ng Panginoon, naging bato siya sa malalim at matibay na pagkakaunawa ni Pedro tungkol kay Jesus Christ. Bato yun. Solid. Ibig sabihin, solid yung kanyang pagkakilala. Totoo yung kanyang pagkakilala kay Jesus Christ. Kaya nung kinumpisal niya, na ako ang, sabi ng Panginoon, na siya yung Mesias at anak ng Diyos, pagkatapos ikumpisal, sabi ng Panginoon, sa batong ito, sa pagkakakilala mo ng malalim, itatatag ko ang aking iglesia. Ibig sabihin, ikaw na ang aking iglesia na nakakilala sa akin ng mas malalim. Kaya sinabi ng Panginoon na ang pintuan ng Hades ay hindi makakapasok dito. Bakit? Kasi alam niya na yung totoo eh. Naanoan nyo? Yung 12, alam na nila yung totoo. Bumitaw pa ba sila? Hindi.
Ang bumitaw, yung hindi nakakaalam, yung iba pang mga disciples, sabi nila, iba na tong turo na to, alis na sila. Oh. Pero pag totoo at nakita mo talaga yung katotohanan tungkol kay Jesus Christ, at yun ay nabanggit mo, nasabi mo, ha, kabilang ka na sa iglesia niya. Ikaw yung iglesia na yun na nakakilala sa Panginoon ng malaliman. Kilala mo talaga kung sino si Jesus Christ, kung ano siya sa buhay mo, kung ano siya sa mundong ito. Natangi na siya lang ang tagapagligtas. Natangi na siya ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Yun. Pag naging solid yon sa puso mo. Ha? Pag binanggit mo na yon, yun na yung word of faith mo. Kaya nga, kung malalaman mo yon sa Romans 10, sabi rito, datapwat sa Romans 10:6, datapwat sinasabi ng katwiran ayon sa pananampalataya ang ganito. Huwag sabihin ng iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo. O sino man mananaog sa kanaliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa patay. Datapwat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo at sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya. Naintindihan niyo ba yung dating nun? Sino raw akit sa langit para ibaba si Kristo? Ngunit sabi ng Bible, hindi na siya malapit. Siya ay malapit sa iyo. Nasa bibig mo. Ha? At ito ang salita ng pananampalataya. Bakit ganon pagkakabanggit ng Bible? Kasi si Jesus Christ, inilapit na, nakaharap mo na si Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin? Ibinaba na ng Diyos Ama si Jesus Christ. Ibinango na si Jesus Christ mula sa mga patay. Ha? Nasa tabi mo na yon si Jesus Christ. Kung nakilala mo siya, ha? Iyon na yon, sabi ng Bible, nasa bibig mo na yon. Ikaw nga talaga si Jesus Christ, yung pinadala ng Ama sa ikaliligtas ko. Kita mo? Iyon yung word of faith. At maraming tao, hindi nila kinikilala yon. Hanggang ngayon, pinapabaliwala nila yung walang tunay na Kristo na lumitaw. Hindi tunay yung istorya ng mga Israel diyan. Ang Bible, tingnan mo, ito lang may lumabas na version ng Chinese Bible. Tingnan mo yan, kuya. Na si Jesus Christ daw ay sinner. Base daw sa yung tagpuan ng babaeng inaakusahan na nangangalunya. Oo. Ang kwento ng Bible ng yung tag dito, yung Chinese Bible, nung umalis daw yung mga tao, matapos sinabi ng Panginoon na sino mang walang kasalanan, siya ang unang bumato, umalis daw yung mga tao. Ang kwento ng Bible nila sa Chinese, si Jesus Christ daw ang bumato, pinatay niya raw si Mary Magdalene. Oo, yun ang kwento. Hanapin niyo sa YouTube yun. Yun ang tinuturo nila ngayon sa sa mga school nila. Demonic yun. Demonic yun. Yung pinapublish nilang Bible eh. So ngayon, tinan niya, ang tunay ngayong iglesia, tinan niya, ang tunay na iglesia ngayon, ang tunay na iglesia ng Diyos ngayon ay ang mga taong tunay na nakakilala at sumampalataya kay Jesus at di tumalikod sa kabila ng pag-uusig at kahirapan sapagkat sigurado sila o talos nila na si Jesus, na kay Jesus lamang ang buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay sure sa inyong faith kay Jesus Christ, ikaw iglesia niya. Kapag na-confess mo si Jesus Christ kung sino talaga siya, ligtas ka. Kaya ko ito inuulit-ulit sa inyo kasi yung paraan ngayon ng maraming church, anong denomination mo? Ano kami, mga born again kami? Wala yan. Kami ang tunay na iglesia kasi nakalagay sa namin Church of God. Kita niya? Pag hindi ka kasama dito, hindi ka ligtas. Kasi sabi, meron din sila quotation sa Bible.
Meron pang mga miyembro kami na hindi wala pa rito, kailangan namin silang tipunin. Si Kristo, ang ulo, ang katawan niya ang iglesia. Ang sino mang papasok sa katawan niya ay makakabilang sa iglesia. Ganun ang kanilang ano. Pero oo. Pero hindi salvation ang tinutukoy noon. Ang tinutukoy lang doon iglesia. Ang daan ng salvation ito. Nakuha niyo? Ang Diyos ang magtatayo ng kanyang iglesia. Matapos na ang isang tao ay tunay na nakakilala kay Jesus at sumampalataya, idinadagdag ng Diyos sa tunay na iglesia ang mga sumampalataya. Acts. Paano naman ibinibuild ng Diyos yung church? Yung ba ay pagpipick up mo, bro, sumami, dito ka na magsimba kasi kulang kami rito. Ganun ba yun? B, Act 2:47. Dito na tayo matatapos. Kung paano nabibuild yung church. Yan, sa Acts 2:47, sabi dito, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sabi sa, alam niyo sa English to? And the Lord added to the church those who are being saved. Dito hindi nakikita rito eh. Kita mo ang ano? Kaya naghahanap ako ng mga minsan tamang ano eh. Tingnan mo ba yung King James Version? Ha? Kapag ikaw naligtas na at nakaunawa ka na tungkol kay Jesus Christ kung sino siya, sasama ka na doon sa samahan na yon. Yun yung pag-ano nun. Sabi yan, praising God and having favor with all the people, and the Lord added, kaya kita nyo, to the church, daily such as should be saved. Yung dinadagdag sa iglesia, na-save na siya, na-convert na siya, nakakilala na siya, nakaunawa na siya. Naghahanap na lang siya ng fellowship. So nakita nyo? Iyan talaga ang paraan ng Diyos. Kaya wag mo silang pilitin. Kasi hanggat hindi sila nakakakilala at nakakaunawa, hindi talaga sasama yan. Kailangan talaga, una, i-share mo talaga yung gospel. Hanggang makaunawa sila. Hanggang magbunga yung pag-share mo sa kanila. Once na nagkaroon na ng unawa yan, at binago na yung puso niya, magkukusa na yan kahit na hindi mo samahan. Kasi hahanapin niya na yung Panginoon niya na nakilala niya. Hahanap na siya ng lugar ng pagsamba sa kanya. Kasi ligtas na siya eh. Di ba sa Ezekiel 35 verse 26, babaguhin ko ang puso mo. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko sa iyo ang aking spirito. Sa ganung paraan, tsaka mo lang ako masusunod. Yun ang sabi ng Bible. Kasi hanggat wala yung Espiritu ng Diyos sa puso mo at hindi kanya binabago, hindi mo siya masusunod. Kasi sabi sa Romans, sa Romans chapter 8, na ang laman ay laging kaaway ng Espiritu. Ang hilig ng laman, hindi hilig ng Espiritu. Laging magkaaway yan. Hanggat hindi ka binabago dito sa loob. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So I hope na naunawaan nyo na. Yan ang buod ng salvation. Yan ang pinaka-core. So wag na kayo magpalinlang sa marami pang mga paliwanag kung paano maliligtas ang tao. Ito lang yon. At hindi nagbabago yan. Palakpakan natin ng Panginoon.